What up mga solid subscribers, no guys, ito kakaiba itong papakinggan natin guys, no. Ito po ay kanta ni Apex, no. Actually kakalabas lang po nito kanina, no. Kanina po 2 hours ago po to be exact guys, no. So nag-post si Apex, no. Ito daw po yung sabi niya, marami din nagsasabi sa mga comments, no, na parang tinutuldukan na raw niya yung karera niya pagdating sa battle rap yata or sa flip top, no. To kasi alam niyo naman 'di ba, may mga di ko lang sure, di ko confirm kung talagang naban ba talaga siya sa flip top, no. So ang kulit lang ng picture nito guys, no. In-upscale nila, no. Pero yung mga mukha para medyo nag-iba yung itsura, no. So si Enigma ang may kita niya. Ayan. Okay, si Enigma, ayan, si Apex. And then sino kalaban niya nito? Yun ako ayan, si Apoc. Ayan. Ay, sorry, nothing else pala, nothing else. And Saito. Okay, tara, pakinggan natin to guys, no. Let's go. Parang simot pa to. Saan James ba to? Plasma? Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Inakyat ko mataas na bundok. So kasi nasa peak na si Apex ng battle rap eh. Tapos bigla natuldukan. Sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na namin mang baon. Bago ko sagutin kung bakit ba ganun, ibalik mo na natin sa dating panahon. Estranghero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dato versus Looney. Eto snappy na salute, hanggang sa maligaw kay Eminem pati kay Juice. Binge watch ng grind time pagkagaling ko ng school. Rekta na kagad sa computer shop, panahong di pa uso yung Google Maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat, ako'y nahuli ng rap parang nabubit rap. Hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu, brand new, ginanap sa Quantum. Acapella parang Dumbfounded versus Tantrum. Tagalog pa kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may Facebook sila. Sa man din nakalam si Dato ever since guys. Grabe yan mag-freestyle, no. Isa yan sa mga matitindi talaga pagdating sa pag-freestyle, no. Sa ayan, pag-rap and freestyle guys. Solid yan guys. Isa yan sa mga legendary na for me pagdating sa pag-rap po talaga na freestyle si Dato po, no. So sa first part guys, no, sabi nagpahapyaw si Apex na yun nga doon papunta yung storya, pero bumalik muna siya sa kung saan siya nagsimula, no, kung paano siya na-hook sa battle rap, no. Gusto ko na malaman kung Or sa rap ba music. di lang simple na asaran parang buti nga inisip lang yung legacy may A to Z pa. 2010 kalabang ko si Harlem T, B-A-T-T-L-E-R-A-P. Komedyante na rapper parang Michael V. Nagapi ng unang salang pero ice lang G. Tama nga, no, kasi yung unang salang ni Apex, no, as in more on comedy yung mga banat niya talaga, as in, no. OG parang Obi-Wan Kenobi. Unang TF ko noon kay Daddy Jody. 500 pesos yung inabot kay Toti. Pasimple low-key palihim parang Shinobi. Oh. Unang laban ko 17 anyo. Dati kasi guys, no, hindi naman ganun, ang flip top hindi naman nila iniisip yung mga TF or what. Ngayon lang talaga, as in ano, kasi lumaki na talaga yung flip top, no, yung battle league, no. Pero dati as in passion lang po talaga nila yung pag-rap, no, as in. Pero syempre masarap naman na yung passion mo is kumikita ka rin, no. Nung natalo winning streak na pagkatapos, paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili, pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko, wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Oh. Imbis na magtik-tik kalawang mamili ng weak na kalaban, ng gusto ko pick na agad bakbakan sa south. Oo nga, no? Nababad ng gusto, lalong Si Smartless agad kinalaban niya. Isang 2x2, tatlong isa buhay. Naihanay ako sa mga tunay, yung bata na nag-solo flight nun sa malugay. Dumaan ng pandemya, handa pa rin gumera, kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala. Ito na guys. Kinukwento na ni Apex yung mga binanggit niya ron, no, sa laban nila ni Sinyo. Kinukwento niya na dito kung ano yung nangyari na. So marami pa tayong malaman dito, no? Okay, balikan natin yung part na yan. Dumaan ng pandemya, handa pa rin gumera, kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di Sino na kayang ata hurado to na yung liga na kilala ko.
fast forward 2022. Laban ko kay Sinyo, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira miski na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video garapalan na hindi na tinatago. Yari ka pati yung presidente binangga mo. Alam kong pwedeng kahinatnan ng ginawa ko. Buti kahit papano, merong pinagbago. At di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Okay na. So, dami niya siniwalat, no? Grabe din yung ano niya, yung pag-voice out niya sa mga ganong klaseng bagay, no? Kasi siguro pwedeng hindi rin alam ni Enigma na may ganong klaseng nangyayari, no? Parang patago na may ganong klaseng nangyayari, no? So, akala ko nga nung una, ano lang parang angle lang talaga ni Apex yun para magkaroon ng kulay yung kanyang mga verse, no? Yung mga linya niya, no? Pero hindi totoo pala talaga na may ganong klaseng nangyayari po talaga, no? So, okay, tuloy pa na to. Kung meron kang problema, dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Okay, no? Yung pag So, biglaan pala yung pagsulat niya nun as in. And para pinag-isipan niya maigi. And then, paalam ba natin kay Enigma to? Hindi, rekta na to, no? Eh, syempre, once na pinatanggal ni Arik yun, magugulo-gulo yung verse niya as in. katalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta 1,000,000, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain nung mga sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta Goryong, parang Goryong talas yata to guys. Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta 1,000,000, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain nung mga hurado. Tensyonado, emotion, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha akong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayam pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Luns kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabe sumakay. Kahit di imbitado, pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili ng sariling alak at ng mangunguya para di masabi na Ang kapal naman ng mukha. nandun din lahat ng pasimple na nangungutya. Pero baliwala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic. Pati si Luns wala pa, ba naman yan awit. Tinawag ng bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, Pinapaalis ka ni Arik. Kasalanan to ni Looney, ang tagal eh. Hindi, joke lang na. So, grabe no, as in dumating sa point na si Apex pala talaga is gusto niyang magpakumbaba, mag-sorry na rin kay Arik, no? Pero hindi alam kung talagang ano. So, ito yung kwento, ito yung side ni Apex eh. wala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic. Pati si Luns wala pa, ba naman yan awit. Tinawag ng bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, Pinapaalis ka ni Arik. Nang sabi ko ganun ba, di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto kong mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Kaso eto na yung ending ni Tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga, Diyos nga, nagpapatawad ay 80s ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit. 80s ka pala. Di ko maalala kung si Arik parang si Enigma ata yung 80s. Dennis talaga, ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga, Diyos nga, nagpapatawad ay 80s ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit. At least malinaw na din ako makakabalik. Na-miss ko yung yanig, pagod at stress lang kung maraming sabik. Kay Bato sa Apex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin. Kalaban titirisin. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon. Dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling, mali ako doon. Sa mga tagahangan. So, may mga nagsasabi na nauubos na raw yung mga magagaling, no? So, akala rin nila. Actually, ako rin guys. Akala ko nung una, kasi yung mga veterans talaga,
yung usually pinapanood ko na. Pero iba kasi yung dating ngayon ng mga flip top ay mga battle MCs ngayon, as in knowledgeable na rin talaga, as in, no? Ang pagkakaiba lang kasi before may makanya-kanya silang styles, no? Yun kasi guys, as in halos pare-pareho na po kasi talaga ng styles, no? Ang nagkakatalo na lang sa bitaw, sa flow, and sa stage presence talaga, kapag ipipresenta sa sarili mo. Meron man na mangilan-ngilan na may uniqueness talaga, no? Pero iba lang talaga yung dati. Pansin mo talaga yung individual yung uniqueness ng style nila, no? Na nanonood sa akin, hinugot nyo ko sa kumunay na malalim. Di ko man matupad ng mga bulong sa hangin. Gusto kong malaman yung kayo bumuo sa akin. Sa buhay natin kailangan ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip Top, may ultimo adios. Oh. So talagang parang tinuldukan na niya, no? I think kung halimbawa naman si Arik, no? Pero kasi syempre talagang kasi maraming alam niyo naman sa Flip Top, may mga naban na, ano, like sila Akata, sila Lanceta, correct me if I'm wrong, no? Hindi ko maalala yung isa, si ano yan, hindi, yung bagay, baka mahirap na yun. Si Akata, si Lanceta, yan, alam ko, ay, pagkakatanda ko sila yung mga naban na, and then napasama nga si Apex, no? Dahil na-voice out niya lang yung mga nangyari sa liga, no? Very nice. Okay. So that's it guys, no. Ayun, ayan na po siya yung kanta ni Apex na Tuldok, no. So ang mga nakita natin syempre doon is yung hinaing niya, and then yung mga sentiments niya regarding sa liga, sa nangyari. And ayun, hindi natin alam kung anong pinakamangyayari pa, no. And ganyan naman eh. Syempre, binoise out lang din ni Apex yung kanya nararamdaman, no. Yun lang naman para sa akin, no. So solid, napaka-solid ni Apex po talaga na battle MC, no. Isa sa mga battle MC sa Flip Top na pag never ko nakitang nagpabaya, no. Laging A-game talaga si Apex, no. And then pandurugan talaga yung mga linya niya, no. As in, ibang level po talaga si Apex, no. So sana mapagbigyan mo si Apex, no, na ma-perform sa Flip Top, no. Kasi yung ginawa naman niya is kasi isipin nyo guys, marami din naman gumawa ng mga bagay sa Flip Top na medyo foul, diba? Isa pa nga, ang pinaka pumatak sa utak ko ngayon is meron pa nga, diba, ewan ko lang guys, sorry, opinion ko lang to, no? Sino to? Yung naghalikan sa stage to lalaki sa lalaki tapos nagkubad pa sila, no? So medyo folded yun, pero napabalik ni Enigma, no? So for me, ano rin yun, na foul din yun, no? So marami tayong nakikita na makakaiba rin, no? So sana mabalik din si Apex, no? And yun lang for me. And solid Apex, no. Saludo ako palagi kay Apex, isa yan sa mga mapa-music man, mapa-battle man, pinapakinggan ko talaga yan si Apex, no. Solid Apex, no. So yun lang guys, I hope na enjoy itong video to, no. And syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe and kaya na rin na notification bell para alam nyo po pag-release ng bagong video, no. So this is Point of Signing out. Peace. Let's go.